Si Potpot, ang batang malikot. Kwento at guhit ni Vilma Q. Pajardo. Ito ay isang kwentong pambata. Si Potpot ay batang malikot. Lahat na lang ay kanyang kinakalikot. Patakbo-takbo, paikot-ikot. Kaya ang buhok niyang tuwid ay laging gusot. Hay, naku Potpot! Nasabi ng kanyang nanay. Maaari bang ang kalikutan mo ay bawas-bawasan? Kapag hindi ka huminaon, baka ikaw ay masaktan. Sa halip na tumigil, lalo siyang nanggigil. Ang hakbang na marahan ay lalo pa niyang binilisan. Ang malinis na upuan ay lalo pa niyang tinapak-tapakan. Ay, naku, Potpot. Sambit ng kanyang tatay. Maari bang ang kilos mo ay ayusin? Mga bagay sa paligid ay huwag mong kalikutin. Kung hindi sa iyo, ay huwag mong gagalawin. Dagdag ng tatay. Sa halip sumunod sa kanyang tatay, si Potpot ay lalong naglikot. Mga baso sa mesa ay binuhat-buhat niya. Maya-maya'y bigla niyang nabitawan ang mga basong dala-dala niya. Hay, naku, Potpot. Saway ng kanyang kuya. Pwede bang mag-ingat ka naman? Huwag mong pairalin ang iyong kalikutan. Baka humantong ka sa kapahamakan. Sa halip na sundin niya ang kanyang kuya, lumabas siya ng bahay at nagpunta sa hardin. Pinitas niya ang mga bulaklak na nakatanim. Hay, naku Potpot! Sabi ng kanyang ate. Wala ka na bang magawang magandang mabuti? Hayan, ang ginawa mo. Masdan mong maigi. Sa halip na tingnan, sa maliit na kwarto, siya dumiretso. Dahil sa pagod, agad siyang nakatulog. Maya-maya, si Potpot ay lumabas, pasipol-sipol at patakbo-takbo. Nakarating siya sa isang malaki at lumang bahay. Tao po! Tao po! Sigaw ni Potpot. Tinulak niya ang antigong pinto. Dumiretso siya sa loob. Wow! Ang gaganda ng mga gamit. Bulalas niya. Natuon ang kanyang paningin sa lalagyanan na punong-puno ng makukulay na laruan. Hindi na naman niya napigilan ang maglikot. Lahat ng laruan
ay kanyang ginamit. Hindi niya napansin ang dalawang bilog na mata na nakamasid sa kanya. Pinapanood lamang siya ng mga ito habang naglalaro. Mula sa pinagkukublihan, lumabas ang lalaking mataas, mahaba ang balbas, kulot ang buhok, may matatalas na kuko at malalaking ngipin. Umalingaw-ngaw ang tinig ng nagmamasid kay Potpot. Sino kang walang pahintulot na pumasok sa aking bahay? Napatingin si Potpot sa may-ari ng tinig. Nanginig at nanlamig si Potpot. Hindi mo ba alam na hindi na makakalabas ang sinumang pumasok dito? Sigaw nito. Ako po si Potpot. Ikaw pala si Potpot. Ang batang malikot na lahat ng bagay ay kinakalikot. Hindi na po mauulit. Nangangatal na sagot ni Potpot. Hindi na po ako maglilikot. Pauwi niyo na lang po ako. Ayusin ko na po lahat ng ginulo ko. Imisin ko na po lahat ng ikinalat ko. Pauwiin niyo na po ako. Pagsusumamo ni Potpot. Akma siyang hahawakan ng lalaki nang bigla siyang sumigaw. Huwag po! Huwag po! Huwag po! Hindi na po ako maglilikot. Pakiusap ni Potpot. Potpot, Potpot, nananaginip ka lang. Sambit ng kanyang ina. Inay! Inay! Patawad po! Sabay yakap sa kanyang ina. Simula po ngayon, hindi na po ako maglilikot. Tutuwirin ko na po ang mga gawi kong baluktot. Pangako ni Potpot. Napangiti ang kanyang ina. Hay, naku Potpot. Mabuti naman at napag-isip-isip mo na ang iyong kamalian. Anak, lagi mong tatandaan na walang mabuting dulot ang sobrang likot. Pangaral pa niya. Dahil sa pangaral ng kanyang ina, si Potpot ay unti-unting nagbago. Ang kanyang kalikutan ay unti-unting nabawasan. Sumusunod na rin siya kapag siya'y inuutusan. Mula noon, naging mabuti at masunuring bata na si Potpot. Hindi na siya ang batang sobra ang likot. At dito nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa inyong pakikinig.